Bumubuo ng gobyerno ng Crisis Management Committee dahil sa epekto na nagpapatuloy na gera sa Middle East. Nanindigan naman ang palasyo na wala tayong krisis sa supply ng langis. Yan po ang Express Report ni Maricel Halidi. Kahit walang patid ang paglobo ng presyo ng petrolyo, iginiit ng Malacanang, walang krisis sa langis ang Pilipinas. Sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, hindi oil crisis ang nararanasan ng bansa dahil hindi naman tayo kinakapos sa supply. Ang tawag daw doon, price disruption. Sabi po kasi ni Secretary Sharon, may dalawang klase po ng Wala daw tayong crisis, ladies and gentlemen. Wala na masakyan ng mga Pilipino pero wala tayong crisis. Animal talaga. Animal talaga. Wala daw tayong crisis niyan, ha? Wala. Oh, mga kababayan, wala daw problema sa gas. Tangina, pila-pila na ngayon. Hirap na. Wala ang problema, sabi ni Marcos. Ano lang daw yan? Konting sigalot lang daw yan. crisis sa supply at sa presyo. So ngayon po, kung pag-uusapan po natin ang supply, ay wala po tayong sasabihing krisis pagdating sa supply. Maybe meron pong price disruption. Yun. Dahil nga po sa nangyayari. Price disruption lang. Tangin na talaga. Nakakainis. Nakakairita. Alam mo, ganyan tayo niloloko nitong tao na ito. Mga kababayan, mga Pilipino, papayag po ba kayo na ganito na tayo niloloko? Sa lagay na to, wala daw krisis. Gago! Niloloko talaga tayong lahat eh. Ang lupit. Oil crisis sa Middle East. Ito'y kahit mismong sa bibig ni Pangulong Marcos nang galing ang salitang krisis. We had to accelerate all of this because of the oil crisis that is happening. Itong problema is because of the war in the Middle East. Sabi ni Jose Castro, krisis sa Middle East ang tinutukoy ng Pangulo rito at hindi oil crisis sa Pilipinas. Pero kahit pa Kita mo, pati si Marcos sinasabi ng may oil crisis eh. Pero hindi daw oil crisis sa Pilipinas, sa Middle East lang. Gago! Ganito talaga kawalang niya ang panloloko itong tao na ito sa mga Pilipino. Madam, tanungin kita, meron po ba tayong sariling oil? Kung merong krisis sa oil sa Middle East, wala tayo? Hindi tayo tatamaan? Hindi tayo magkakakrisis? Saan ba tayo kumukuha ng oil? Sa Cebu? O baka naman may sarili kayong butas dyan sa Malacanang. Walang oil crisis eh. Doon lang daw sa Middle East. Gago! Alam mo, kaya ikaw ang most hated. Sa totoo lang, ikaw ang talagang galit na galit ang mga Pilipino sa'yo. Oh, yun ang totoo. Hindi ko alam kung meron nagsasabi sa'yo yung tuwan-tuwa sa'yo, ha? Siguro yung mga, alam mo na, yung mga bayaran dyan. Hindi ko alam kung sa'yo ba nanggaling yung bayad na yun. I mean, for sure, hindi sa'yo nanggaling yun. Pero galing ba sa Malacanang yun? Yung mga pumupuri sa'yo yung vlogger? Tanginang yan. Pag eto pinuri mo, ang bobo mo na. Hindi lang sagad sa bobo, kahihiyang ka ng pamilya mo. Pati anak mo. Baka kasi yung anak mo alam na mali ang sinasabi nito, pero ikaw dahil bayaran ka, pinupuri mo bilang vlogger kasi bayaran ka nga eh. Nakakahiya yun. Sabihin sa'yo ng anak mo, Daddy, bakit ang gulo nito magsalita? Bakit mali-mali ito? Bakit ganito to? Tapos sasabihin mo, hindi, magaling yan. Utang ina, ikahihiya ka ng anak mo. Oo, ikahihiya ka nun. Iginigiit ng palasyo na walang krisis. Bumubuo na rin sila ng Crisis Management Committee. Of course, kapag ka po binigyan natin ng sinabi po nating crisis committee, ito po ay tututok. Lalo-lalo na kung ano ba ang pangangailangan ng ating mga kababayan, paano hindi mapuputol ang supply ng ating mga pangangailangan sa oil, sa fuel at sa mga pangunahing pangangailangan ng ating mga kababayan. Kanina, personal na sinalubong ni Pangulong Bongbong Marcos ang higit 340 Filipino workers mula sa Saudi Arabia, Grabe yan, ano? Wala man lang kumakaway sa kanya. Kuwait, Bahrain at Qatar na nakabalik na sa Pilipinas kaninang umaga sa kayang ika-4 na charter
chartered Yung flight mga umuwi, walang pakialam sa kanya. Sayang, hindi pinakita dito eh. na gamit sa repatriation. Kabilang dito si Alicia na sinalubong ng yakap ng kanyang pamilya mula Pampanga. Nung nandun po ako sa Qatar, yun nga po, nung may nagaganap na pagsabog po doon, may times po na nawawalan na pong pag-asa, baka hindi na po kami makauwi. Si Merlin naman, tila nabunutan ng tinik nang makaalis sa Kuwait. Po, hindi po ako makatulog po talaga dahil po pag matulog po ako, ang lakas po ng pasabog. Talaga totoo po yan. Kaya po sinabi ko sa amo ko na uwi na lang ako. Sa taya ng Department of Migrant Workers, nasa 1,200 pa ang kailangang i-repatriate mula sa Middle East. Pero habang hindi pa nakakauwi, may paalala sila sa Pinoy workers. We wish to further remind and ask the OFWs to abide by host country safety protocols. At ito nga, isaalang-alang yung air restrictions. Ay nako, puro kayo ganyan. Lalo ka nakakdak. Anyway, at least yung pangarap mo maging sekretary, panalo na, okay na, okay na. Eto, wala daw krisis, di ba mga kababayan? Wala daw krisis. Pero ipapakita ko sa inyo na wala daw problema, wala daw, disruption lang daw. Pero kita nyo naman. Lunes na Lunes, hirap makasakay ang mga pasahero dahil mas konti raw ang mga bumabiyahing jeep dahil sa mahal ang petrolyo. Live mula sa Pasig, may unang balita si EJ Gomez. EJ. Igan, good morning. Nahirapan nga ang ilang mga kapuso nating commuter sa pagsakay ngayong umaga sa bahaging ito ng Marcos Highway sa Pasig City. Ang ilan sa kanila inabot pa ng mahigit kalahating oras ang hinintay bago makasakay. May transport strike sa ilang lugar sa Metro Manila. Ramdam yan dito sa Pasig City. Maraming pasahero ang nag-aabang ng masasakyan ngayong rush hour sa bahagi nitong Marcos Highway. Karamihan sa kanila papasok sa eskwela o trabaho. Kanya-kanyang diskarte ang mga commuter. May mga nakikipag-unahan sumampa sa jeep. Ang iba sumasabit na para lang makalarga na. Ilang pasaherong nakausap natin na nagsabing mas tumagal ang paghihintay nila ngayon ng masasakyang jeep. Traditional at modern jeepney ay punuan. Kaya ang ilan late na naman daw sa kanilang trabaho o eskwela. Napakahirap po talaga sumakay ngayon. Siguro abuti nga po ditong 10 to 15 minutes po bago ka makasakay. Akala ko yung mga ganito may end-box. Joke lang po Ay! Sobrang traffic pa po dito, pa transport palengke. Abuti nga mga kalahating oras bago ka dumating sa pupuntahan mo. Inaabot ako ng 30 minutes to 45 minutes pagsasakay. Dati kasi kapag mga 15 minutes lang nakasakay na ako. Pag nalilate kasi sa trabaho, penalty yun, bawas pa sa trabaho ay sa sahod. Kaya ang hirap po talaga, lalo na sa mga commuters na katulad ko. Grabe, no? At walang krisis niyan, mga kababayan, para lang malinaw. Wala pong krisis. Igan, itong nasa unahan namin ay pila ng mga jeep. May mga punto na talaga napupuno ng mga tao. Tapos kapag may dadating na jeep, talaga nag-uunahan sila sa pagsakay. Kaya agad naman nakakalarga yung jeep. Dito naman sa aking likuran, kapag may mga humihintong jeep, kanya-kanya rin ng pagtakbo yung mga kapuso nating commuter para lang sila ay makalarga o makasakay na papunta sa kanilang eskwela o trabaho. Meron namang mga traffic enforcer na nagmamando para maibsan yung traffic sa bahaging ito ng Marcos Highway. Yan muna ang latest mula rito sa Pasig City. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Yan, wala daw krisis. Pero wag kayong mag-alala, ha? Kasi meron naman daw magagamit pang iba. Ito, yung hindi katanggap-tanggap sa bundo. Pero gagamitin. Yung pagkamahal-mahal ng petrolyo, inaprubahan po ng gobyerno na lumang klase ng diesel muna ang gamitin sa ilang sasakyan. At live mula sa Quezon City, may express report si Gerard de la Peña. Gerard, ano ba ang ibig sabihin niya ang ginawa ng gobyerno na inaprubahan yung murang diesel, tsaka available ba yan sa merkado?
Tama, Ruth, pinayagan na nga muna ng Department of Energy yung mga oil company na magbenta muna ng lumang klaseng diesel o itong Euro 2 diesel para masiguro yung supply ng langis dito sa bansa. Ngayong tuloy-tuloy pa rin ang gulo sa Middle East. Yan ang nakapaloob sa isang department order na kakalabas lamang. Ayon dito, hindi nito papalitan ang kasulukuyang regulasyon kung saan Euro 4 diesel lamang ang maaaring gamitin sa bansa na mas malinis at may tuturing na mas environment friendly dahil sa kakaunting ibinubuga nitong toxic chemical sa hangin. Ayon pa sa ahensya, pansamantala at targeted lamang ang pagpayag nito sa paggamit ng Euro 2 diesel. Ang maaari lamang gumamit ito ay yung mga sasakyan na ginawa bago ang taong 2015 katulad ng mga traditional jeepney at gayon din ng mga power plant at generator at mga sasakyang pandagat. Ayon sa isang industry source, ito raw ang paraan ng gobyerno para masiguro ang supply ng langis sa bansa dahil sa ganitong paraan, mas maraming refineries na papagkukunan ng supply ng langis at hindi yung mga tali lamang sa paggawa ng Euro 4 diesel. Pero ayon sa isang oil company, mukhang mahirapang maipatupad ito. Kakailangan daw kasi ng hiwalay na tangke na paglalagakan ng ganitong klaseng diesel at hiwalay na pump, kaya magiging pahirapan ito sa mga maliliit na gas stations. Ayon naman sa Kita nyo, Automotive Association wala of the Philippines, kasing krisis. baka raw maging sanhi Anak ng lamang ito putya. ng kalituhan sa mga motorista. Wala daw krisis. Kung makakapagpakarga kasi ng Euro 2 diesel ang mga mas bagong modelo ng sasakyan, maaaring masira ang makina nito dahil sa mas malaking sulfur content ang Euro 2 diesel. Ang dapat daw magkaroon na lamang ng kampanya ang pamahalaan na manawagan sa mga motorista na magtipid ng konsumo para hindi mauwi ang bansa sa pagrelasyon ng wala langis. kang krisis Putang Ruth, ina ayon nyo sa ating mga industry sources, pwedeng umabot ng 17 hanggang 18 pesos ang itataas ng kada litro ng diesel ngayong linggong ito at 8 pesos naman ang kada litro ng gasolina. Kaya naman, Walang maraming mga krisis. gasoline stations dito sa kabaan ng Commonwealth ang pila na sa ngayon. Ruth. Ito what is wrong with this Euro 2? Okay, linawin natin. Alam mo kasi, itong gobyernong ito, hindi talaga hindi talaga binibigyan ng tamang solusyon. Kung ano-ano na lang maisip, di ko alam kung sabog ba itong gobyerno na ito Sabog ba kayo? Kasi kung ano-ano na lang iniisip ninyo, mali-mali na Tapos, busy kayo pampa-impeach kay BP Sara Duterte, panggigipit sa mga dating sundalo, na security aid ni Zaldico, panggigipit sa mga nag-i-interview yung media sa kanya. Di ba?